Isang araw, nakatanggap ng tawag si Jackie sa pinsan niyang si Billy. Hello, Kuya Billy. Napatawag ka. Kumusta? Eto, excited na maging ulirang ama. Siya nga pala, saan ko kayong dalawa ni Vice sa baby shower insan ha? Magkakakilala pala kayo ng bayo kong si Vong. Ah, oo eh. Dance instructor namin siya. Ganun ba? So, paano na? Punta kayo ha? Tatampo talaga ako sa insan. Grabe siya oh. Oo na, pupunta kami, promise. Sige, saan ko yan ha? Sige, bye na insan. Okay, bye. Napabuntong hininga na lang ako pagkatapos namin mag-usap ni Kuya Billy. Malamang wala na akong choice nito kundi ang pumunta. Ayoko kasi makita si Bella. Baka ano nang magawa ko sa kanya. Isipin ko na lang na pupunta kami para sa magiging pamangkin ko. Dumaan kami ulit ni Vice kina Ate Anna after class. Oh, tol, padala ulit kayo. Oo, tol. Gusto na namin sabihin sa'yo na pupunta kami ni Jackie sa baby shower. Ikaw ba? Sama ka na, tol. Sama naman si Mika eh. Sige na. Nagdadalawang isip talaga ako tol eh. Sige na Ate Ann. Hindi tayo magtatagal. Uwi rin tayo. Oo nga naman, tol. Sige na. Wala nang nagawa si Ate Ann, kundi ang sumang-ayon sa amin. Dumating ang araw ng baby shower ni Colleen at Billy. Personal na sinundo ni Vong sina Ann, Vice at Jackie kasama si Mika. Ikaw na bahala rito, Chris, ha? Tawagan mo ako agad kung sakaling may problema. Yes sir. Bili nito sa private nurse na inatasan upang alagaan ang ama ni Ann. Papa, babalik ako agad, ha? Magpahinga po kayo. Pagkatapos ay dinahak nila ang daan papuntang venue. Habang bumabiyahe kami, hindi ko talaga may iwasang tingnan ng girlfriend kong si Jackie. Grabe, ang ganda talaga niya. Mas lalo lang tumingkad ang ganda niya dahil sa kulay dilaw nitong damit. Nakakaakit. Bigla ko tuloy na miss ang mga yakap niya, pati ang mapupula at malalambot niyang mga labi. Hanggang kailan kaya namin itatago ang relasyon namin? Kung ako lang ang tatanungin, gusto kong ipagsigawan sa lahat na girlfriend ko na ang taong mahal na mahal ko. Siguro kasi alam ko na sa sarili ko ngayon kung anong gusto ko at sino ako. Wala akong pinagsisisihan at aking pasasalamat kung nahanap ko na ngayon ang aking sarili. Nang makarating kami sa venue, agad kami sinalubong ng mag-asawa. Nakipagbeso, binigay ko rin ang aming munting regalo para sa baby. Thank you for coming guys. Thank you brother for picking them up. Bali nito sa kapatid na si Vong. You're always welcome, my dear sister. Insan, buti naman nakarating kayo. Tatampo na sana ako eh. Sus, ako ang magtatampo kung hindi mo ako inimbita. Pwede po naman yun. Naupo kami sa isang bilog na mesang naroroon. Masyadong sosyal kaya nakakailang. Nasa 8 months na ang baby na sinapupunan ni Colleen. Bakas na nga rito ang hirap sa paglalakad dahil sa laki ng tiyan. Napansin kong nakaupo si Bella sa may gilid. Busy ito sa kung ano mga bagay. Hindi ko siya nakita nung may nangyari sa amin dalawa. Lamang naging hinala kong iiwas talaga ito sa akin matapos ng mga nangyari. Pagkatapos ng speech ng mag-asawa ay nag-excuse ako upang mag-CR. Nang makalabas ako ng cubicle, agad bumungad sa akin ang nakataas kilay na si Bella. Manaasanas na naman siguro ito. Agad tumaas ang dugo ko sa katawan, as if naman kasing magpapatalo ako sa kanya. Excuse me, sabi ko sa kanya. Nakaharang kasi siya sa dadaanan ko. You know what, Jackie? May gusto kong sabihin sa'yo. Pero wag kang magbibigla ah. Ano yun, Bella? Baka nonsense na naman yan ha. Sayang lang ang oras ko. Baling ko sa kanya na makalagpas na ako. Well, gusto ko lang naman kasing sabihin na sandali itong huminto sa pagsasalita. Halatang inaasan na naman ako. Good kisser pala si Vice, no? I couldn't expect na ganun siya kagaling. Tawang aso ito habang kinakausap ako. Ano gusto niyang palabasin? Ang ipaalam sa akin na nag-kiss silang dalawa? Bigla akong naalala ang eksenang sinasabi ni Bella. Nag-iba tuloy ang mood ko.
Nakakainis talaga. Wala na ba talaga siyang ibang magawa kundi ang asarin ako? Sige, kung yun ang gusto niya, ibibigay ko. Alam ko, mariin kong sagot. Nakita ko ang gulat sa mukha ni Bella. Siguro niisip niyang nag-kiss na din kami ni Vice. Kaya ako sinabi yun. Kung ako sa'yo, Bella, stay away from him. Stay away to my boyfriend. Kuha mo? Diniinan ko ang huling salita para maintindihan niya. Excuse me. Iniwan ko siyang tulala. Siguro naman ngayon alam niya na kung saan siya lulugar. Kinalma ko muna ang sarili ko habang naglalakad. Ako pabalik sa mga kasama ko. Ayokong mahalata ng babe ko na nagigigil ako. Ayokong gumawa ng eksena o kahit kaunting gulo sa araw na magiging pamangkin ko dahil lang kay Bella. Ayoko munang ipagsabi sa ibang tungkol sa amin ni Vice pero yon, nasabi ko na nga kay Bella. Nasa kanya na kung ipagkakalat niya. Pero sa palagay ko hindi niya naman yung gagawin kasi siya lang ang unang masasaktan kapag ginawa niya yon. Sana naman ngayong alam niya na ang tungkol sa amin ni Vice, tumigil na siya. Subukan lang yun lumapit-lapit sa boyfriend ko. Makikita talaga niyang hinahanap niya. Nagigigil ako sa kanya. But I need to relax. Breath. Nang makaupo na ako sa isinulyapan ako ni Vice at tinanong kung okay nang ba daw ako. Marahil napansin nito ang namumula kong mga tenga. Ganito kasi ako pag naiinis. Nagkibit-balikat lang ako at sinabi kong okay lang. Di ko na may mawasang mamanga sa ganda ni Mika. Pag tinitingnan ko siya, meron akong kakaibang nararamdaman. Na mayupak naman oh. Ang cute-cute ng mga singkit yung mata. Lalo na kapag pasimple niya akong iningitaan. Parang mahuhulog ang puso ko sa bawat mga titig niya. Ano kaya kung i-film ko siya? Uubra kaya? Baka naman batukan lang ako at pandirian. Ay nako, buti pa si Vice. Nakahanap na ng babe niya. Masaya na siya. Kasi sila na sa wakas ng Jackie niya. Ay nako, samantala ako eto. Nga. Wala pa rin mahanap ng magmamahal sa isang kagaya ko. Hirap talaga maging ganito. Swerte na lang talaga kung may tatanggap sa'yo. Lang sandali ang lumapit si Vong sa amin. May dalang isang bote ng white wine. It's up for drinks, guys. Wika nito habang isa-isa nilalagyan ang mga white glasses na naroroon. Cheers! Sir, di ba mag-ex kayo ni Anne? Ba't na pala siya iniwan? Nagulat kaming lahat sa sinabing iyon ni Mika. Grabe walang prenong magsalita. At ameme tuloy si Vong. Walang mahagilap na isasagot. Mika? Excuse na nga. Nawalan ako ng control. Bumalik na naman kasi yung sakit sa puso ko. Kaya may nabuti ko munang lumanghap ng hangin sa labas bago pa ako sumabog. Ang hindi ko alam, sinundan pala ako ni Vong. Ann, pwede ba tayo mag-usap? Vong, please. Hindi to ang tamang lugar. Panglalapit, pwede? Bakit? Susuntukin mo na naman ba ako? Sandali akong natigilan. Di ko lubos maisip na bibilis ulit ang pintig ng puso ko sa isang taong matagal ko nang kinamumuhian. Sige lang. Maaari mo akong suntukin ng ilang ulit kung yan ang ikakagaan ng loob mo, Ann. Alam kong malaki naging utang na loob ko sa'yo, Vong. Pero hindi pa rin kita sasantuhin kung yan ang inaakala mo. Magkaiba ang utang na loob sa panlulokong ginawa mo. Alam ko. Kaya nga ako bumabawi. Kasi alam ko kung gaano kalalim ang iniwan kong sugat sa puso mo. Hindi ito tungkol sa utang na loob, Ann. It's all about us. It's all about why I left you. Ann, I want you to listen. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko. Gusto mo makinig ako sa mga paliwanag mo, Vong? Yun ba? Bakit? Pag nakinig ba ako, sa tingin mo may magbabago pa? Nagbabadya na ang mga luwas sa mga mata ko. Ramdam ko ulit ang sakit na dulot ng kahapon. Katanggap-tanggap man o hindi, ayoko pa rin habang buhay mo ang kaumuhian.
Gusto kong malaman mong gagawin ko ang lahat para mawala ang sakit ng sugat sa puso mo dahil lang sa kagaguhan at kaduwagan ko. Nakita kong bumagsak ang isang butil ng luha sa mga mata ni Vong. Di ko ginustong saktan ka, Ann. Alam mo ba kung gaano kahirap makita na ang babaeng gusto kong pakasalan, ay iniwan kong mag-isa. Bitbit ang mga pasakit sa aking mga ginagawa. Kinasal ako sa ibang babae dahil yun ang gusto ng dad. Kasi yun lang daw ang paraan para maisalba namin ang kumpanya. Sinarabisyo ko ang kaligayahan ko dahil hindi lang nga alam kung makakatulong sa depression ng dad. An, patawarin mo ako. Kasi tinanggi kita ang girlfriend ko. Kasi ng mga panahon yun, ayoko ng gulo. Ayoko umatras ang bride pag nalamang napilitan lang ako. Tawarin mo ako. Naduwag ako. Tawarin mo ako kung hindi kita ipinaglaban. Patawarin mo ako kung hanggang ngayon, mahal pa rin kita. Maluha-luha nitong paliwanag. Pakiramdam ko parang pinipiga yung puso ko sa mga narinig. Bagay na ayaw kong paniwalaan. Bagay na ayaw kong tanggapin. Ngunit bakit parang ayaw ng puso kong makinig sa isinisigaw ng utak ko? Hinayaan na lang naming makapag-usap ang kinakapatid kong si Ann at si Vong. Siguro dahil napapanahon na upang pag-usapan nila ang mga bagay-bagay. Sorry guys, hindi ko napigilan ng bunganga ko. Kung ba kasi nasabi yun? Nagkibit-balikat na lamang kami. Wala na kami magawa kasi nangyari na. Nagbasid ako sa paligid. Napansin kong wala na akong Bella na nakikita. Saan kaya yun? Gusto ko sana humingi ng sorry sa kanya. Pero wag na lang, baka masamain pa ng girlfriend ko. Yain na. Next time na lang pag may pagkakataon. Kinapa ko ang cellphone sa busa. Ramdaman ko kasi nag-vibrate. Napangiti ako nang tinan ko kung sino nag-text. Si Jackie. Babe, uwi na tayo maya-maya ha. Pwede bang tabi ako sa'yo mamaya? Kinilig naman ako bigla sa babe ko Guys, nasarap talaga ma-in love. Ganitong simpleng text lang, para na akong kinikiliti. Sinulipan ko siya ng tingin na may kasama matamis na ngiti. Sabay kindat. Hinatid muna namin si Ann bago kami umuwi sa amin. Habang nasa sasakyan, pansin kong napakaseryoso ng mukha nila Vong at Ann. Bagamat wala silang imikan, kapo malalim rin ang kanilang iniisip. Isinantabi ko na muna ang mga tanong sa aking isipan habang bumabiyahe. Personal it kaming hinatid ni Vong kaya todo pasalamat talaga kami sa kanya. Nauna nang pumasok si Ann sa loob. Sir, thank you talaga. Ingat po kayo sa pagmamaneho. Hanggang kinaan lang kami nagpahatid. Alam kasi namin pagod na ito kaya nag-commute na lamang kami pauwi sa boarding house. Wala naman yun. So paano, nanako? Sir Vong, pasensya na sa sinabi ko kanina. Di ko sinasadya. Wala yun, Mika. Pero salamat din dun ha. Isang mahiwagang ngiti ang gumuhit sa mga labi nito at nagpaalam na. Sinundan ko muna si Ann sa loob. Tol, makikibanyo muna ako Tas aalis na kami. Tumango lang si Ann sa akin. Okay ka lang ba? Hindi ko mapigilang magtanong sa kanya. Oo, tol. Mabuti. Sige, mabanyo lang ako. Pag-alis ko ay siya namang pagpasok ni Mika. Ann, pasensya ka na talaga kanina ha. Nasaan pa kita? Huwag mo na isipin yun, Mika. Okay lang yun. Ann, kung may kailangan ka, andito lang ako Salamat, Mika. Kasalukuyan kami nagpapahinga ni Jackie habang pinag-uusapan ang nangyari kanina. Sa tingin mo, ano kaya pinag-usapan nila ni Ate Ann kanina? Naiilang ako magtanong kanina, babe. Pero kung ano man yung pinag-usapan nila, mukhang maganda naman ang kinalabasan. Di na gaya ng unang sinapak niya si Sir. Kaya nga Kaya ikaw, ako huwag kang gagaya kay Sir Vong kung ayaw mong makatikim ng flying kick sa akin. Babe naman Ako pa ba?
Ikaw lang, the only one ko. Sus, dapat lang no. Pag ako pinagpalit mo, magsisisi ka. Babe talaga. Sa'yo lang kaya ako. At sa akin ka lang din na. O naman, Isang matamis na halik ang iginawad ko sa aking nobya. Namiss ko siya na sobra. Napayakap siya sa akin habang inaangkin ang mga labi niya. Amoy ko ang mabango niyang hininga. Napapasikap ako habang tinatawag ko ang kanyang pangalan. Hinawakan ko siya sa bewang. Ngayon ko lang to naramdaman sa tanang buhay ko, yung ganito. Pakiramdam ko hindi ko na kayang pigilan kapag tumagal pa ang sitwasyong ito. Gusto kong kumawala pero wala akong lakas para gawin yun. Ito na yata ang pinakamatagal na halikan naming dalawa. Nakakalunod, nakakatala. Unti-unti akong pumaibabaw sa kanya. Kapwa kaming nakapikit habang ninanamnam ang halik ng bawat isa. Bahagya akong itinulak ni Jackie nang bumaba na yung mga halik ko sa leeg niya. Pinigilan niya rin ang mga kamay kong kung saan saan nakakapunta. babe, di pa ako ready, please. Hinaangat ko ang aking katawan at hinarap ang maamang mukha ng girlfriend ko. Okay babe, I understand. Muli ko siyang dinampian ng halik sa mga labi. Handa ako maghintay sa bagay na yon. Alam kong may tamang panahon para dito.